Ginamit ng isang babae ang mukha ng kanyang yumaong best friend para i-unlock ang telepono nito, umaasa na malalaman kung bakit bigla na lang namatay ang kanyang kaibigan. Ngunit ang natuklasan niya ay isang katotohanang halos hindi niya matanggap. Ang telepono ay puno ng mga malanding mensahe sa pagitan ng kanyang best friend at ng kanyang asawa. Hindi lang iyon, nagkita pa sila ng maraming beses. Halos mawasak siya sa doble-dobleng pagkabigla. Hindi pa rin niya alam kung paano namatay ang kanyang kaibigan, at ngayon ay kailangan na niyang harapin ang pagtataksil ng kanyang asawa. May kinalaman kaya ang biglaang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa kanyang asawa. Si Beth at ang kanyang best friend na si Kate, ay nagbakasyon ng magkasama. Una silang nag-book ng isang guest house at pagkatapos ay sumakay ng taxi papunta sa pinakamalaking entertainment venue sa lugar. Doon ay nakilala nila ang dalawang gwapong lalaki at nagkaroon sila ng napakasayang oras sa pakikipag-usap kaya't nalasing ng husto si Beth. Nang magising siya, nasa hotel na siya ngunit wala siyang maalala tungkol sa gabing iyon. Kumatok siya sa pinto ni Kate, ngunit walang sumagot. Nang pumasok siya, wala nang tao sa kwarto at may mga sirang baso at mantsa ng dugo sa sahig. Nag-aalala, sinubukan niyang tawagan si Kate, ngunit hindi ito sumasagot. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tinanong niya ang landlord kung nakita na ba nito si Kate. Hindi raw nakita ng landlord, ngunit binanggit nito na ang dalawang lalaking kasama nila noong nakaraang gabi ay may dagdag na bayad. Kaya ang dalawang lalaki ay bumalik sa hotel kasama nila. May kinalaman kaya sila sa pagkawala ni Kate. Agad na iniulat ni Beth ang insidente sa pulis, ngunit hindi ito pinansin ni Officer Forballer. Iminungkahi nito na marahil ay umalis lang si Kate, at sinabihan si Beth na bumalik pagkalipas ng 24 na oras kung hindi pa rin ito nakabalik. Doon naalala ni Beth ang isang mabait na taxi driver na nagngangalang Zane na nagbigay sa kanya ng number nito. Dahil kabisado ni Zane ang lugar, tinawagan niya ito at hiniling na dalhin siya sa bar noong nakaraang gabi. Tinangka ni Zane na alamin ang nangyari at sinabi ni Beth na nawawala si Kate. Matapos ang ilang pagtatanong, nalaman nila na ang dalawang lalaking nakilala nila noong nakaraang gabi ay mga hired entertainers pala. Binayaran sila ni Kate para makipag-hangout. Di nagtagal, natagpuan sila ni Beth at Zane. Ngunit nang makita ng dalawang lalaki si Beth, tumakbo sila. Malinaw na may tinatago sila. Hinabol sila ni Zane at matapos ang isang matinding 800 meter sprint ay nahuli ang isa sa kanila. Akala ni Beth ay makakakuha na sila ng mga sagot tungkol kay Kate, ngunit sinabi ng lalaki na hindi niya alam kung saan ito nagpunta. Tumakas lang daw sila dahil ninakawan nila ang bag nito. Pagkatapos ay dinala sila nito kung saan nakatago ang bag at telepono ni Kate. Kinuha ni Beth ang dalawang gamit at bumalik sa pulis. Binalaan siya ni Zion na huwag banggitin ang pangalan nito kay Officer Forballer. Ayaw daw nitong magkaroon ng problema. Sa pagkakataong ito, isang babaeng opisyal ang sumalubong sa kanya. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa dalawang lalaki at hiniling sa opisyal na imbestigahan pa ito. Pagkatapos ay tinawagan ni Beth ang ex-husband ni Kate, ngunit sinabi nitong hindi ito nakikipag-ugnayan kay Kate. Idinagdag pa nito na may ugali si Kate na mawala. Minsan daw ay nawala ito ng 1 linggo matapos silang magtalo. Pagbalik sa hotel, biglang nakarinig si Beth ng ingay mula sa kwarto ni Kate. Nagmadali siya at nakita ang landlord sa loob. Sinabi nito sa kanya na oras na para mag-check out at ang kwarto ay nabook na ng ibang tao. Kung gusto ni Beth na manatili ng mas matagal, maaari siyang ilipat sa isang kwarto sa baba. Dahil wala nang ibang mapuntahan, pumayag siya. Kailangan pa rin niyang hanapin si Kate. Sinubukan ulit ni Beth na i-unlock ang telepono ni Kate, ngunit hindi ito gumana. Biglang dumating ang kanyang asawa. Habang tinatalakay nila kung paano hahanapin si Kate, tumawag ang pulis. Nahanap na nila ang bangkay ni Kate sa ilog. Mukhang nalunod ito, ngunit kailangan ng autopsy para kumpirmahin ito. Kinabukasan, bumalik sa trabaho ang asawa ni Beth. Dumating ang autopsy report. Hindi ito aksidente. Pinatay si Kate. Nang marinig ito, hiniling ni Beth na makita si Kate sa huling pagkakataon. Nang walang nakakakita, ginamit niya ang telepono ni Kate at sa wakas ay na-unlock ito. Mabilis siyang nagkulong sa isang bathroom stall para tingnan ito. Sa loob, nakakita siya ng mga mensahe sa pagitan ng kanyang asawa at ni Kate na nagkumpirma na sila ay may relasyon. Nawasak ang puso ni Beth. Ang malala pa, pinagbantaan ng kanyang asawa si Kate na huwag sabihin kay Beth ang anumang bagay.
Siya kaya ang killer. Agad niya itong tinawagan at hinarap, ngunit itinanggi nito ang lahat hanggang sasabihin niya na nakita na niya ang mga chat. Doon lang nito inamin ang relasyon, galit na galit, ibinaba ni Beth ang telepono. Kinabukasan, dumating si Officer Forbuller at inaresto si Beth. Pinaghihinalaan nila na may kinalaman si Beth sa pagpatay kay Kate dahil sa malapit nitong ugnayan kay Zane, ang taxi driver. Lumalabas na may nakaraan si Zane sa isang crime syndicate. Naniniwala ang pulis na inuupahan ni Beth si Zane para patayin si Kate dahil sa selos. Hindi na idepensa ni Beth ang sarili, ngunit dahil walang sapat na ebidensya, pinalaya siya matapos ang piyansa. Pagbalik sa hotel, hindi maintindihan ni Beth kung paano nalaman ng pulis ang tungkol sa affair. Pagkatapos ay naalala niya, tinawagan niya ang kanyang asawa habang nakatayo malapit sa salamin. Nagmadali siya sa salamin at nakakita ng isang maliit na hidden camera. Bigla niyang naalala kung gaano kahinahinala ang landlord. Naghintay siya na umalis ang landlord, pagkatapos ay ninakaw ang susi nito at pumasok sa kwarto nito. Sa loob, nakakita siya ng isang monitor na puno ng live footage mula sa mga kwarto ng mga bisita. Marahil ay may nakakuha ng nangyari kay Kate. Totoo nga, nakita niya ang dalawang lalaking nag-escort kay Kate pabalik, pagkatapos ay ninakawan ang bag habang naliligo ito. Hinabol sila ni Kate at sumakay sa taxi. Mabilis na naitala ni Beth ang plaka ng sasakyan. Hindi nagtagal, bumalik si Kate sa isang itim na sasakyan na halatang nababagabag. Pagkatapos ay may mga yapot na papalapit. Mabilis na tumakbo si Beth palabas ng pinto nang bumalik ang landlord. Sinabi niya kay Zane ang lahat. Magkasama nilang hinanap ang taxi na sinakyan ni Kate. Sinabi ng driver na dinala niya si Kate sa police station, ngunit walang record ang istasyon ng anumang report mula sa kanya. Bigla, maraming police cars ang pumalibot sa kanila. Nakilala ni Beth ang isang sasakyan. Ito ay ang parehong sasakyan na naghatid kay Kate noong gabing iyon. Pag-aari ito ng may balbas na opisyal. Bago pa siya makasagot, hinayla siya ni Zane at tumakbo sila. Si Forbuller ay nasa likuran nila. Sinabi ni Beth kay Zane na dapat ay sangkot ang may balbas na opisyal. Hindi nito sinabi sa kanila na iniuwi nito si Kate. Siya kaya ang killer. Sinabi ni Zane kay Beth na tawagan ang abogado nito at pagkatapos ay tumakbo para ma-distract ang mga pulis. Ngunit nakita ng may balbas na opisyal si Beth at hinabol siya. Nagkaharap sila, at sinabi ni Beth na alam niyang pinatay nito si Kate. Itinanggi niya ito. Sa gitna ng pagtatalo, aksidenteng nahulog ang opisyal. Nasaksihan ng isang babaeng opisyal ang lahat. Gamit ang patotoo ni Beth at ang video footage mula sa kwarto ng landlord, nakumpirma ng babaeng opisyal na ang may balbas na pulis nga ang mamamatay tao. Sa wakas ay nalutas ang kaso. Umuwi si Beth at hiniwalayan ang kanyang asawa. Isang araw, pumunta siya sa lugar ng kanyang ex-husband para kunin ang isang ekstrang susi at nakita ang kwintas na ibinigay niya kay Kate sa bulsa ng coat nito. Biglang dumating ang kanyang ex. Mabilis siyang nagtago sa banyo. Habang iniisip ang mga bagay-bagay, napagtanto niya na marahil ang may balbas na pulis ay hindi naman pala ang tunay na killer. Tinawagan niya ang babaeng opisyal at palihim na iniwan ang kanyang telepono na nakabukas sa bulsa nito. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang ex-husband kung pinatay nito si Kate. Itinanggi nito hanggang sa ipakita niya ang kwintas. Doon lang ito umamin, umalis daw ito para puntahan si Kate, dahil nag-aalala na baka ibunyag nito ang kanilang relasyon kay Beth. Nagtalo sila at sa galit, sinuntok nito si Kate, dahilan para ito mahulog. Natakot siya, kaya tumakbo palayo. Ngunit ang hindi nito alam ay hindi pa namatay si Kate. Nawalan lang ito ng malay. Kung tinulungan niya, sana'y nakaligtas ito. Ngunit huli na ang lahat. Siya ang tunay na killer. Nanghihingi ito ng tawad kay Beth na huwag tawagan ang pulis. Ngunit tapos na ang lahat. Nalabas na ang katotohanan at ang tunay na salarin ay nabunyag na. Sa kabila ng maraming suspect, lumabas din ang katotohanan. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood.